Warrant, sir. Eh, titignan natin yung tapang niya. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung proposal. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Ano to eh, make his day, di ba? Sabi niya, make my day. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan, inaot nga maupay an iyo panlawas yana nga adlaw. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ito yung commotion sa harapan ng main entrance ng Senado kahapon. Alam naman natin na naging successful yung kudeta nila Pastor Alan Cayetano, aka Ambassador of Jesus Christ. At siya na nga ang Senate President ngayon. Yung kaguluhan sa labas, ito yung sa may main entrance, ito yung naging kalituhan tungkol doon sa mga Senate security na gustong harangan yung mga NBI na aaresto kay Bato de la Rosa. Gawin nating medyo comedy ng konti itong presentation natin kahit na hindi natin masyado nagustuhan yung pangyayari kahapon ng pagkakaroon ng change of leadership diyan sa Senado. At of course, alam naman natin na kahit nakuha na ni Alan Peter Cayetano ang leadership ng Senado, the truth is, napakanipis din ng pagitan ng majority, ng bagong majority at ng bagong minority. Ito yung kinabibilangan ni Tito Soto at nila Senator Ping Lacson. At gusto ko ring i-discuss natin yung sinasabing walang basihan sa batas ang pagkupkup ng Senado kay Bato de la Rosa. At kung finally maaresto na itong si Bato de la Rosa, na alam kong mangyayari yan in a few days or weeks, I'm sure magbabago na naman ang ihip ng hangin sa Senado at magkakapalitan na naman ng leadership dyan. It's a matter of time. Siguradong mangyayari yan dahil nga napakanipis ng pagitan ng majority doon sa minority. At kung hindi naman mai-implement ng gobyerno ang batas, ang warrant of arrest na sa tingin ko nagiging sunod-sunod na ang ginagawang pagbaboy ng DDS Group sa konstitusyon. Marami na silang pinaggagawa na violative sa ating konstitusyon. Gaya nga nung overreach ng Supreme Court nung last 19th Congress, yung saliwang interpretation nitong si Chis Escudero sa salitang forthwith nung siya pa ang Senate President. At ngayon naman, yung sinasabi ni Cayetano na hindi pwede daw arestuhin itong si Bato sa loob ng compound or building ng Senado na wala ring basihan sa batas. Gaya nga nasabi ko, any moment now, kukunin niyang si Bato sa loob ng Senado. Kukunin yan. At pag hindi nangyayari yan, hindi na pa-implement ang konstitusyon, hindi na implement ang batas, pwede na nating sunugin ang ating libro, ang ating kopya ng konstitusyon ng Pilipinas. At kahit mag-deny to death itong si Cayetano na ang ginawa nilang kudeta ay primarily about the impeachment of Sara Duterte, at kung ang dahilan lang nito ay para iligtas ang ibang mga members nila sa majority ngayon na sina Jinggoy, Joel Villanueva, Marcoleta at iba pa, iligtas doon sa mga pag-iimbestiga, yung mga parating na investigation. Hindi enough yun para itong si Bato de la Rosa ay lumabas. Hindi yan ang eksaktong dahilan yan. Hindi lang iyan ang dahilan. Hindi lalabas itong si Bato de la Rosa, hindi isusugal yung kanyang liberty, yung kanyang pagtatago na wag siyang madala sa dahig. Hindi lalabas yan kung hindi ito tungkol sa pagligtas, tungkol sa pagliligtas nila kay Sara Duterte para hindi ma-impeach. Yan yun. Ultimately kasi, lahat silang may problema sa korupsyon. Murder at iba pa.
iba't ibang mga problema na nagkaroon sila ng koneksyon na iniimbestigahan na at parating ang ibang investigasyon, ang tanging nakikita nilang pag-asa para lahat ng ito ay mawala, mabura, ang pag-asa nila rito yung maging presidente si Sara Duterte. At of course, ipinapakita nila yung suporta nila, yung loyalty nila kay Sara Duterte para nga kung mangyayari ito, madaling-madali para sa kanila na hilingin kay Sara Duterte na wag na silang imbestigahan. Iisang dugo sila, iisang balahibo nila. Pare-pareho ang nananalaytay ng dugo, ang mga pag-iisip nila na panduruga sa bayan, pero ayaw nilang managot. Ayaw nila na accountability. Kaya itong si Sara Duterte, inililigtas din nila dito sa accountability na dapat harapin nitong si Sara Duterte. Ayaw niyang managot sa bayan, ayaw niyang sagutin kung talagang siya ay may kasalanan o wala. Hindi nila haharapin yan. Siguradong lahat ng paraan gagawin nila para hindi matuloy ang impeachment nitong si Sara Duterte. At kung ang pag-uusapan natin, yung kamachohan itong si Bato de la Rosa. Yung katapangan ay pinoproject niya dito sa Pilipinas sa mahabang panahon na. Maraming kababayan natin mga bading ang tumaas ang kilay sa nakita nilang pagkakandarapa niya sa takot na maaresto. Malayong malayo doon sa paghahamon na ginawa niya kay Sonny Trillanes na go ahead, make my day. At ang sabi niya pa, gusto daw niya si Trillanes pa ang magposa sa kanya. At nandun nga si Sonny Trillanes na sobrang na-disappoint dahil akala niya talagang ganun katapang itong si Bato de la Rosa at haharapin yung ginawa niyang paghahamon na itong si Sonny Trillanes ang magpoposa sa kanya na itong si Bato rin naman ang nag-challenge. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak yan ang ICC. Sige! Go ahead! Ayaw, di ba? Sumama ka ba? Mag-sort ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpuna sa akin. Tapos gusto pang bumawi nitong si Candarapa. Gustong bumawi, nagwala-walaan doon sa Senate Hall. Ang taas ng boses, pasuntok-suntok sa lamesa. Sabay tingin sa kamay. Sabay tingin doon sa kamay niya. Alright. Ay, Bato. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit yun lang NBI? Ha? Ano po plano ni Sir sa ginawa sa inyo, Sir? Alright. Ayaw pa senador ng Republic! Kung hindi ko papasok! Ayaw, di ba? Diba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok! Lahat yan, trabaho ng senador! Tapos naman nun, mangiyak-ngiyak na parang nagsusumbong. Hindi ko alam kung nagsusumbong kay Alan Peter Cayetano na sinusumbong niya si Trillanes na nandun pa raw sa library. At ang request niya, paalisin daw ng security ang itong mga grupo ng NBI at itong si Sonny Trillanes. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. At tayo naman, firm tayo sa sinasabi ng batas na itong drama nila Cayetano at Bato na di raw nirespeto ng NBI ang Senado. Malaking kalokohan yan. Kahit hindi abogado na nagbasa ng konstitusyon, naiintindihan ang sinasabi tungkol sa paghahain ng warrant of arrest. Hindi mangyayaring ang Senado, lalo na si Cayetano, ay mas mataas pa sa batas.
Kung merong valid warrant of arrest galing sa local court or international court in this case. Lalo na't ang international court, hindi naman basta-basta pumapasok yan. Pumapasok lang yan pag talagang malalaking kaso gaya ng crime against humanity. Practically, pwede nilang pasukin ang anumang building para i-implement ang warrant of arrest. Alam nyo, nakikisama lang itong si NBI Director, itong si NBI Director Matibag, para lang hindi magkagulo. Pero ultimately, alam niyang nasa tama naman siya, aarestuhin din nila yang si Bato kahit na nagtatago pa yan doon sa kwarto ni Jinggoy. Napakaraming mga experienced lawyers, mga authorities, mga professor ng law ang nagsasabing katawa-tawa ang madramang salita nila Alan Peter tungkol sa pagrespeto kuno sa Senado para hindi nila arestuhin itong si Bato de la Rosa. Kalokohan yan. Pag merong krimen at meron kang valid arrest warrant, kahit sa lungga ka pa, kahit sa simbahan ka pa, kahit ka pa doon magtago sa mga bahay ng madre, pwede kang arestuhin. Nobody is above the law. Wala. Hindi po pwedeng sasabihin ni Alan Peter Cayetano, yung drama niya, drama lang yan eh. Nagdadrama lang siya. Dinadramatize niya yung sinasabi niyang dapat irespeto ang Senado. Kalokohan yan. Irespeto din nila yung mga biktima ng EJK. Kung humihingi sila ng pangunawa, ng pagrespeto, dito kay Bato de la Rosa, dapat din nilang isipin, dapat din nilang irespeto ang mga biktima at dapat din nilang pakinggan, protektahan din nila yung mga naging biktima ng EJK. Hindi lang si Bato de la Rosa. Mas marami ang nangihingi ng proteksyon, ng pangunawa na nasa side ng mga biktima. Ito nga si Bato de la Rosa, nag-aapila kay Presidente Marcos, naririnig ko kaninang umaga. Nasabi niya, unawain naman daw siya, sana tulungan siya at huwag siyang ipadala sa dahig. Paano naman yung mga naging biktima ninyo, Bato de la Rosa, na nangihingi rin ng awa, nangihingi ng pangunawa sa Presidente? Hindi po pwedeng one-sided ka. Nag-iisa kang tao na humihingi ng pangunawa, nangihingi ng awa sa Presidente, pero libo-libo ang biktima na humihingi rin ng awa at pangunawa sa Presidente. Sino ang dapat pagbigyan sa inyo? Dahil ba ikaw ay senador? Ikaw ang bibigyan ng priority ng Presidente? Mukhang hindi tama yan. Good day po sa lahat. Si Fiscal EG po ito. Can the Senate actually protect Senator Bato from an ICC arrest warrant? May immunity ba ang isang senador? Pwede ba siyang magtago sa loob ng Senado? At kailangan nga bang i-validate muna ng Philippine courts ang ICC warrant bago siya maaresto? Let's break it down. Unahin natin ang pinaka-importanting issue. Kailangan ba talaga ng local court bago maipatupad ang ICC warrant? According to newly installed Senate President Alan Peter Cayetano, kailangan daw munang i-validate or i-localize ng Philippine court ang ICC warrant bago ito maipatupad. But legally speaking, that argument is highly questionable. Why? Because under Section 17 of Republic Act No. 9851, Philippine authorities may directly surrender an accused person to the ICC. At tandaan natin, ang ICC ay tribunal, hindi siya foreign country. So hindi ito ordinary extradition process na parang may hiwalay pang full-blown recognition proceedings. In practical terms, pwedeng i-facilitate ng executive branch through the DOJ or law enforcement agencies ang surrender directly to the Hague. Now, paano kung may issue sa warrant? Halimbawa, sabihin ng kampo ni Senator Bato na mahina ang evidence o may mali sa procedure. Well, that challenge should be filed before the ICC itself, hindi sa local courts dito sa Pilipinas. Kasi, hindi Philippine court ang nag-issue ng warrant. So, Philippine courts generally do not have authority to quash or invalidate it. At most, ang pwedeng gawin lang ng local court is merely confirm kung authentic ba talaga yung warrant. Pero honestly, kayang gawin yan mismo ng executive branch through official communication with the ICC. Hindi kailangan ng mahabang judicial process para lang sabihin, yes, this is a genuine ICC warrant. So kung ganun, Fiscal, another question emerges. Pwede bang gawing safe zone o safe house ang Senado? Marami kasi ang parang may impression na once nasa Senado ka, untouchable ka na. Legally, hindi ganun.
Under Rule 113, Section 11 of the Rules of Criminal Procedure, authorities may break into a building or enclosure if necessary to effect an arrest. In short, kung may lawful warrant at tumanging magpapasok ang building occupants, authorities can legally enter after announcing their authority and purpose. At walang exception doon na nagsasabing except the Senate. Meaning, theoretically, kung may valid arrest operation, pwedeng pasukin kahit anong gusali, kasama ang Senado. Because no building in the Philippines is above the law. At kung i-analyze natin kung sino-sino itong mga senador na bumoto o sumuporta kay Alan Peter Cayetano para maging Senate President. 9 out of 13 dito, or almost 70%, ay may involvement or may haharaping kaso sa mga susunod na araw. Or yung iba naman kapamilya nila ang may haharaping kaso sa mga susunod na araw. At umaasa sila dito sa change of leadership sa Senate ang magliligtas kay Sara Duterte dito sa hinaharap niyang impeachment case. At ultimately, kung itong si Sara Duterte ay makakaligtas sa impeachment case na hinaharap niya, ang makikinabang dito, ito ring mga senador na mayroon ding ulterior motive. Meron silang mga kanya-kanyang dahilan, personal, na gusto rin lang maligtas sila. Kung susuportahan nila itong si Sara Duterte at ito'y makakalusot sa impeachment case, yung mga hinaharap nilang kaso at kaso ng mga kapamilya nila, ma-arbor nila ito kay Sara Duterte. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya in full support sila dito sa ginawang kudeta nitong sila Alan Peter Cayetano para doon din sa mga personal na dahilan. Personal na pakinabang ng mga senador na ito. Ang tanong mga kapatid, mga kababayan, papayagan ba nating mangyayari yan? Masyado na tayong binabastos, masyado nang binababoy ang konstitusyon, ang batas, para lang sa kanilang sariling kapakanan, para sa kanilang mga personal na dahilan. Papayag ba tayo na ganyanin ng mga senador na ito na pasahod ng mamamayang Pilipino na tayo mismo at konstitusyon mismo ang winawalang hiya nila? Yan po ang katanungan ko sa inyo. At ito yung mga senador na bumoto, sumuporta kay Alan Peter Cayetano na in full support din kay Sara Duterte. At yung mga may markang X, sila yung mga senador na may mga parating na problema involving corruption at iba't iba pang kaso. At ito naman yung nasa minority ngayon. Papayagan ba nating bastusin ang konstitusyon? Papayagan na ba nating maghari ang mga ganitong klaseng senador na mga pangsariling kapakanan lang ang iniisip? Napakalaking krimen ang mga hinaharap ng marami sa kanila. Kaya nila ginawa ito. Kaya sila nagsumikap matanggal si Tito Soto sa pagiging Senate President, matanggal si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee para iligtas nila si Sara Duterte na tinitignan nila magiging tagapagligtas din nila dito sa mga napakalaking kasong hinaharap nila. Uulitin ko mga kababayan, basta na lang ba natin papayagan mangyari ito? Dapat bang kumilos tayo? Labanan natin ito. Yan po ang katanungan ko sa inyo. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo, pilitin nating masagot ang inyong mga komento. At uulitin ko, doon po sa mga bago lang sa channel ko, kindly subscribe. Malaking tulong po sa aming mga content creator yan.
Wala naman pong obligasyon yan. Wala tayong babayaran sa YouTube. Again, maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo muli.